Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin, Cheese Ambisyoso. Nako, Yusek Castro nagbubulag-bulagan. Yan mga karibyo natin, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po sa 188,994 na subscriber po natin. Alright? Maraming salamat po sa inyong suporta at ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin yung ilan po sa mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At ito nga po mga karibyo natin, unahin na po natin ito. Ito, sunog na sunog. Dito si Senator Chis Escudero, no? Senate President Chis Escudero kay Senator Amy Marcos. Kaugnay po ito sa kanyang naging pahayag. Ito po muna, basahin natin yung kanyang naging pahayag noong April 11. No? Sabi po ni Senator Escudero, mga kababayan, na I urge Senator Amy Marcos to refrain from using the Senate as a platform for her own personal political objectives and to instead use her name, title and influence as a bridge toward unity, not a wedge for division. Our people and our country expect and deserve no less. Sinagot po yan mga kaubayan ni Senator Amy Marcos. No? Ito po kasi sinasabi ni Senator Chis Escudero, ginagamit mo lang ang Senado. Para kumbaga mangampanya ka, personal objective mo, political objective. Ano nga ba ang political objective ngayon ni Senator Amy Marcos is to win the senatorial race mga kababayan, di ba? Ito po ang sagot mga karibyo natin. Sabi naman po ni Senator Amy Marcos, yung ginagamit para sa politika. Nakakatuwa naman kasi alam naman natin na siya ang ambisyoso. Naku, ambisyoso daw. Itong siya Senate President Chis Escudero, no? Ako nga yung nakalimutan na ang mangampanya na . Sabi po yan ni Senator Amy Marcos. Ang gusto ko lang i-point out dito yung word na ambisyoso. Bakit daw? Bakit nakakam up si Senator Amy Marcos ng word na ambisyoso? Ambisyoso, yan. Nabubulol pa tayo sa ambisyosong ito mga karibyo natin. Ito po ang balita mula po sa News 5 1 hour ago. No? Sumagot si Senator Amy Marcos kay Senate President Chis Escudero kaugnay ng pahayag niya sa senadora na huwag gamitin ang Senado para sa kanyang sariling political agenda. Di ba? Ano ba talaga ang sa palagay niyo mga karibyo natin Huwag natin basahin yung balita at nabasa naman natin yung sagutan nila. Ano po ang inyong opinion, no? Bakit nasabing ambisyoso? Sa akin po kasi mga kaubayan, kasi 'di ba pag natanggal or pag na-impeach si Vice President Sara Duterte, there is a chance. House Speaker Martin Romualdez has the higher chance to be the Vice President, but still, Senate President Chis Escudero still have a chance to be the Vice President mga kaubayan. Kaya siguro nasabi ni Senator Amy Marcos na ambisyoso itong si Senate President Chis Escudero. Nako, ano po ang inyong dyan sunog na sunog itong si Escudero. Akala niya siguro hindi siya sasagutin ni Senator Amy Marcos mga kababayan. Ano po ang inyong opinion dyan? Ito pa mga karibyo natin. Ito muna.
Kasi ito pong si Yusek Castro, mga karibi natin, parang nagbubulag-bulagan sa mga nangyayari sa ating bansa. Hoy, Yusek Castro, mahirap yung tagapagsalita ka. Tapos nagbubulag-bulag sa bagay. You have to protect, no? You have to serve and protect your very own owner, di ba? Yung boss, owner talaga. Ano akala mo kaya? Bakit owner? Bakit owner ba yung nasabi ko? Anong akala ko? Akala ko. Anong akala nyo kaya Yusek Castro aso? Hindi to aso ha. Owner ang pag aso, owner po ang may-ari, no? Pero pag tao, boss po, boss, mga kababayan. Magkaiba po yun ha. Aso, sa bagay, wala nang pinagkaiba yung kanyang ginagawa sa ngayon. Anyway, eto, basahin po muna natin yung binigyan niya ng reaksyon ha. Sabi niya po, sabi po ni Vice President Sara Duterte, itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen nagluluksa. Kita niyo na. Ang sagot po ng Malacanang, ang sagot ng Palasyo, sa pamamagitan po ni Jose Claire Castro, sabi po dito, so, pag sinabi ba natin na itim ngayon ang kulay ng bansa, mas madidescribe siguro natin ito noong nakaraang administrasyon na sobrang itim. Nako. Talaga ba? Sige nga, i-justify nga ninyo. At ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. It means mga karibi natin, it becomes clearer, no? Kung noon daw sa panahon ni dating Pangulong Duterte ay napakadilim, no? Napakaitim, it's dark, no? Ngayon daw mga kababayan, papaliwanag na. Ibig sabihin, parang clearer na. Simula nung nakarang administrasyon. Yan po ang inyong paniniwala. And maybe that is your opinion based on what? Tanungin natin ang nakakarami. No? Parang opinion mo lang yata yan eh. Hindi mo naman ikonsulta yan kaya PBBM, di ba? Mga kababayan, sa palagay nyo, just comparison lang, ano ba talaga? Mas madilim nung nakaraang administrasyon o mas madilim? Ngayon. Ay nakikita ko po ngayon mga kaubayan, oo nga, no? Papaliwanag tayo. Pero yung liwanag na yan, smoke screen lang, no? Smoke screen lang ng napakadilim sa likod po. Napakadilim po niyan. Parang yung hamog, di ba? Bibiyahe tayo sa isang bukid, di ba? Sa mataas na bukid. Napakadilim mga kaubayan, tapos may mga hamog pa. Pag titingnan mo siya, clear, di ba? Clear ka because of the hamog. Smoke screen. Pero pag tinahak mo na yung nasa likod niyan, napakadilim po. Yan po siguro ang madidescribe natin sa administrasyong ito. No? May ipinakikita silang kaunting kabutihan like pamimigay ng ayuda, pero sa pamimigay ng ayuda, marami po ang problema. Nandyan po ang pagbebenta ng gold reserve. Nandyan po ang pagkuha ng pondo ng iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Nandyan po ang Maharlika Fund. Ano pa? Marami pa pong iba. Yun po mga kababayan ang nasa likod ng papaliwanag na yan na sinasabi ni, correct me if I'm wrong, no? I stand to be corrected. Wala naman tayong karapatan para husgahan sila ng husto, di ba? Nagbibigay lang po tayo ng komento base po sa ating nakikita at base rin po sa ginagawa ng gobyernong ito. Okay? Pero grabe, no? Ano agad eh? Parang nabuhayan agad si Atty. Claire Castro, no? Pag nasambit niya yung nakarang administrasyon, parang nabubuhayan agad siya, no? Ganun talaga pag vitamin siya na yata nito si dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Walang araw na hindi niya mababanggit si dating Pangulong Duterte or ang Duterte na mga karibi natin. May tanong nga ako dito kay Atty. Claire Castro sa no? Pwede ba sa susunod
ikaw na po ang mag-initiate, no? Na magbalita ng mga proyekto, di ba? Bago po yung tirahin mo yung mga Duterte, mag-ano ka muna, magbalita ka muna sa sambayan ng Pilipino kung ano ang ginagawa ng gobyerno, saan na ba tayo sa ating ekonomiya, mukhang hindi na tayo nakaka-recover, nakakapagbayad ba tayo ng utang or papalubog na ang ating bansa dahil sa utang, di ba? Yun sana di ba? Mas maganda pang pakinggan. At medyo magiging interesado pa ang mga tao dahil yun muna ang unahin mo. Unahin mo munang magpasikat. Kung mayroon kayong ipapasikat, sa palagay ko wala pa kayong ipapasikat kaya ganyan ang ginagawa ninyo But anyway, ano pong inyong opinion dyan? Ito pa mga kababayan, pasadahan din po natin itong si bagong henerasyon party list representative Bernadette Herrera. Sabi niya po dito mga karibin natin, lahat ng ayuda tanggapin nyo lang. Tanggapin nyo lang ng tanggapin. Pero sa huli, maging mapanuri tayo. Tandaan ninyo, sabi niya po wala dapat kayong utang na loob kung kanino galing yan. Dahil galing yan sa nagbabayad ng buwis sa bansa natin. Ba? Baka kasi yung iba kasi, Congresswoman Herrera, yung iba kasi sinasabi, maraming salamat kay Speaker Romualdez, di ba? Yun po yung naririnig ko. Ako, na-experience ko talaga personally, no? Nung namigay po dito ng ayuda, maraming salamat dahil bla 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 bla, nabigyan tayo dito ng ayuda because of Speaker Martin Romualdez, congressman po ng lugar na yan, di ba? Yun po ang introduction, no? Lalo na yung akap na yan. Yan po yung introduction mga kabayan. Kaya, yung mga ordinaryong Pilipino na walang kaalam-alam, sasabihin nila, kay speaker pala ito, kay Romualdez pala ito galing, kaya, wow, eto bubuto na natin. May utang na loob na tayo dito ngayon. Nako po, wag ganun. Dapat kasi sinasabi nila, maraming salamat sa people of the Philippines. Dahil mamimigay tayo ng ayuda dahil sa kanila, sa mga taxpayer na nagbabayad ng tax. Maraming salamat sa inyo dahil makakatulong na po tayo sa ating mga kababayan na lugmok sa kahirapan. Maraming salamat po sa people of the Philippines na nagbabayad ng tax. Di ba? Mas magandang pakinggan yung gano'n. Di ba? Tapos may nakakarinig doon, di ba? Doon sa area na yon, doon sa venue, mayroong mga nagbabayad ng tax tulad ng mga police, teacher, military, lahat po ng mga government employees, diba? They will stand and be proud of themselves because nakakatulong po sila. Yun po ang totoo, mga karibin natin. Even not a government employee, kung nagbabayad sila ng tax by working private company, magiging proud pa rin sila, di ba? Well, anyway, napunta na tayo dyan. Ang gusto ko lang naman i-point out dito, sa sinasabi ni Representative Herrera, no? Maging mapanuri po tayo, no? Huwag tayong magpapadala sa mga ayuda-ayudang yan, right? Okay, ito, last po natin pag-uusapan bago po natin i-play ang video. Nako, ito po mga kababayan, ang nakalagay po dito na caption, bakit kaya kampante sila sa 12-0 daw? Eto, makikita po natin nag-uusap ito, i-play muna natin, no? Nandiyan po si Chairman Garcia, General Bronner, no? Tapos General Marbel ng PNP. Di ba? Kompleto si Ricardo na. Nating 12-0 ang ating resulta sa Senado. Kaya pala 12-0 mga kababayan dahil ito, yung isa hindi ko lang mamukhaan kung sino yon, pero ito, mga bigatin po ito. Ano kayang ibig sabihin? Ano kayang pinag-uusapan? Nagtatanong lang ano kayang pinag-uusapan ni General Bronner, General PNP Chief General Marbel at si chairperson ng
chairman pala, chairman ng COMELEC mga kabayan na si Chairman Garcia, George Garcia, no? Sure win na. Sure win na po kasi nagsimula na nga po no? Nagsimula na po yung may medyo pandaraya, bahagyang pandaraya or something na ano ba masasawag natin doon? Ha? Yung mga nangyayari po sa mga OFW ngayon, di ba? Well, anyway, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan po natin ang video ito. Eto na po. Tatansigin daw si Senate President Chis Escudero at ipapalit si Senadora Cynthia Villar. Dagdag naman ni Senator Bato, susuportahan daw niya kung si Villar ang papalit na Senate President. Si Ma'am Cynthia Villar, kasama ako. Kasi close kami, di ba? Mo naman yung mga press natin, alam niyo na kung sinong kakampi, di ba? Paano hindi gagaling si Bato? Dating PNP chief yan. Marunong po yan. Alam niya po kung sino yun. Pero kung papalitan mga kaubayan, no, si si Senate President Chis Escudero ni Senator Cynthia Villar, parang palagay ko may laban. May laban po si Vice President Sara Duterte, no? Diyan sa Senado pag nangyari 'yon. Tapos mapalitan pa yung mga lumang mga senador na kampi sa administrasyon, mapalitan pa ng PDP laban, di mas safeguard na, no? Mas secured na. Si Vice President Sara Duterte in terms of impeachment trial na gaganapin diyan sa Senado. Pero 'di ba yung mga congressman nga yung mga magiging antag diyan yung panel, 'di ba? Diyan sa prosecutor ng Kamara, no? Kinakabahan na rin baka bilog kasi ngayon bilog ang mundo mga kababayan. Bilog ang mundo, kinakabahan na po sila baka kasi hindi manalo yung kanilang mga manok. Wala nang chance, no? Wala nang chance na manalo pa sa Senado ang kanilang plano, no? Yung stick to the plan. Ito noon pa naniniwala ako that what is happening in the Senate and Kamara, House of Representatives, mga kababayan, yung pong sinasabi nilang stick to the plan, no? Hanggang ngayon, they are stick to the plan, mga kababayan, which is to impeach Vice President Sara Duterte. Okay? Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? I-comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa 188,994 subscribers na nakag-subscribe po sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan mo sa magnanakaw